Mga kababayan, maghanda po tayo mula sa posibleng rotational brownout ngayong araw. Ito ay dahil buong bansa ang nakararanas ngayon ng manipis na supply ng kuryente batayan sa abiso ng National Grid Corporation of the Philippines. Ang kabuang detalye sa sentro ng balita ni Mela Lesmoras live. Angelic, kung kailan naman sobrang init ay nakakaranas na rin ng problema sa supply ng kuryente sa bansa. Kaya naman ang ilang mambabatas naglatag na rin ng iba't ibang mungkahi para matugunan ang issue. Nagbabala ang National Grid Corporation of the Philippines sa publiko ukol sa posibilidad ng panibagong rotational brownout ngayong araw. Ito ay dahil naka-yellow at red alert na naman ang Luzon at Visayas grids at ngayon nadagdag na rin ang Mindanao grid. Sa abiso ng NGCP, simula ngayong 1:00 hanggang 3:00 ng hapon, yellow alert ang nakataas sa Luzon, habang red alert naman mula 3 p.m. hanggang 4 p.m. at pagkatapos nito, balik yellow alert naman mula 4 p.m. hanggang 10 p.m. Salitan ding nararanasan ang yellow at red alert status mula kaninang 10:00 ng umaga hanggang mamayang 9:00 ng gabi. Habang sa Mindanao naman, yellow alert ang nakataas mula kaninang 10 a.m. hanggang 4 p.m. Ang Meralco na siyang pinakamalaking power distribution company sa bansa, tiniyak na masusi nilang binabantayan ang sitwasyon. Para sa Luzon, nanawagan din sila ng deloading measures sa kanilang commercial at industrial customers para mabawasan ang demand. Una nang sinabi ng Department of Energy na nakakaapekto ang mainit na panahon sa mga planta pero nananatili naman silang nakabantay rito. Ang mga mambabatas naman may kanya-kanya ring mungkahi para matugunan ang manipis na supply ng kuryente na nataon pa ngayong sobrang init ng panahon. Sa Mindanao nga, medyo mainit din until now. But the supply of the electricity talaga should be planned ahead Kasi di ba, as the population grows, dapat tayo din in advance naghahanap na ng other sources of electricity. So I think renewable is the way to go. And I think we should focus on that also. Yes, definitely. Tsaka tumaas yung kuryente ulit di ba? So pag tumataas talaga yung kuryente, talagang kailangan nating magpatawag ng mga hearing. Kailangan nating malaman kung ano yung sitwasyon ng mga mamamayan natin. Lalo ngayon, ang heat index natin ang taas-taas. Well, magpa-file kami ng resolution para imbestigahan itong seemingly unpreparedness na nangyayari sa ating mga GenCos. Parang taon-taon na kasi nangyayari yan. And yet kapag may mga ganitong panahon, nagtataas sila, nagiging dahilan ito para tumaas ang presyo ng kuryente. Angelic, dahil sobrang init na rin ang panahon, pinag-iingat ng ating mga mambabatas ang publiko para din makaiwas sa iba't ibang sakit. Naiintindihan kasi ng mga kongresista na yung iba naman nating mga kababayan walang kapasidad para magkaroon ng aircon or makapagpalamig. Ngayon nga sobrang init ng panahon, kaya sinasabi nga nila talagang diskarte na lang din at talagang gumawa din ng paraan yung ating mga kababayan para makaiwas nga dito sa mga sakit tuwing tag-init. Pero ang pagtitiyak nga nila, lalo pa next week ay magbabalik sesyon na yung Kongreso, tututukan pa nila lalo yung issue na ito para nga matugunan at masolusyonan yung mga kalbaryong nararanasan ng ating mga kababayan. Angelic? Okay, Mela, sa problema natin sa kuryente para malinaw lamang sa ating mga kababayan, ano ba ang ibig sabihin ng yellow at red alert ng NGCP? Anong mga pinagkaiba nito? Angelic, para nga mas maintindihan ng ating mga kababayan, actually personally tinitingnan nga rin natin yan, under dun sa yellow alert status, ang sabi dyan ng NGCP, yung operating margin ng, ito nga sa supply nga ng kuryente ay hindi na sapat para matugunan yung contingency requirement nito nga mga transmission grid. Samantalang pagka red alert status naman yung nakataas sa isang lugar, yung power supply na mismo, yung hindi sapat para sa demand ng mga consumer at yung operations ng ito nga sa pagbibigay ng supply ng kuryente. So, Angelic, kumpara dun sa dalawa, sa yellow alert at sa red alert, mas nakaka-alarma itong red alert. Kaya ang pagtitiyak nga ng ating mga otoridad, patuloy nilang tinututukan ng sitwasyon para matugunan nga yung mga pangangailangan ng ating mga kababayan, lalo na ngayon na sobrang init ng panahon. Angelic? Okay, maraming salamat sa iyo, Mela Lesmoras.